Isinalaysay naman ng ilang staff ng puneraryang pinagdalhan sa Koreanong si Ji Ik-ju ang nakita nilang bakas daw ng pananakit at bali sa bangkay ng Koreano. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng Korean national na si Ji Ik-ju kung ang salaysay naman nakakita umano ng itsura ng labi ni Ju bago siya i-cremate ang pagbabasehan. Ayon sa sworn affidavit ni Jodalito Tarepe, embalsamador ng 10 taon sa Grim Funeral Service kung saan dinala ang labi ni Ji. Pasado alas 11 ng gabi ng October 18 nang dumating ang isang SUV sa punerarya. Kita raw niya kung paano itinulak mula sa SUV hanggang sa bumagsak sa kanila ang bangkay ng Koreano. Bago niya inimbalsamo, nakita raw niya ang bakas ng tali sa leeg ng dayuhan na senyales ng pananakal at galo sa may kamay na indikasyong ito'y ginapos. Kapansin-pansin din daw na malambot pa ang katawan ni Ji nang dalhin sa kanila. Sa affidavit ng dalawang empleyado ng Grim Funeral, kapansin-pansin na bali na raw at nakabaliko na ang braso ng dayuhan. Basa rin daw ang harapang bahagi ng pantalon ni Ji Ik-ju na indikasyong napaihi ito sa tindi ng hirap na dinanas nung buhay pa ito. Base sa death certificate na nakuha ng GMA News, severe pneumonia ang pinalabas na cause of death ni Ju na itinago sa pangalang Jose Salvador. Ang sekretarya ng Green Funeral ang siyang nagpakilalang pamangkin ni Ju nang ito'y dalhin sa St. Nathaniel Cremation Services para makremate. Sa salaysay ng mga empleyado ng Grim Funeral, mismo ang may-ari daw ng punerarya na si Gerardo Santiago ang nag-utos sa pagtanggap ng bangkay ni Ju noong gabi ng October 19 na sinigawan pa raw sila na bilisan ng kilos nang ipinapasok na ang bangkay sa kanilang punerarya. Inamin ng dalawang empleyado ng Grim na nitong January 16, 2017, 3 buwan matapos makremate ang bangkay ni Ju, dinala nila sa banyo ang urn ng dayuhan at itinapon sa daluyan ng tubig sa loob ng CR. Nang tanungin kung bakit nila ginawa ito, ang sagot nila, utos daw ito ng may-ari ng punerarya na si Gerardo Ding Santiago na kaibigan daw ni Santa Isabel. Sa kanyang affidavit, iginita man ni Santiago na wala siyang alam sa kidnapping ni Ji Ik-ju at 10,000 piso lang daw ang kanyang kinita sa 30,000 pisong ibinayad ni PO3 Ricky Santa Isabel para sa cremation ng Koreano. Nagpahayag ng kahandaang magpasailalim sa WPP si Santiago, pero sa isang pahayag, ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, hindi ito pwedeng gawin dahil hindi pa tapos ang investigasyon. John Consulta, GMA News.